Roger, bulong niya. Halos dumikit sa tenga ko. Kanina pa kita gustong halikan. Kumapit yung kamay ko sa bedsheet. Mar... Pero bago ko pa matapos, ang pangalan niya. Tumikit yung noo niya sa noo ko. Mabagal siyang lumapit. At humihinga sa labi ko. Ako lang ba? Tanong niya. O nararamdaman mo rin? Hindi ako sumagot. Pero hindi ko na rin siya inatrasan. At doon siya ngumiti. Yung ngiti na parang, sige, hindi ko mamadaliin. Dahil alam kong gusto mo rin naman. Ronda muna ako, bila niyang sabi at tumayo. Ha? Babalik ako kapag tulog na lahat. At nagbigay ng pilyong ngiti. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Kilig Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ng mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig. Dahil baka ang maririnig mo ngayon ay kwento mo na rin. Ako si Roger, 23 years old. Tubong tondo dito sa aming barangay. Tahimik lang akong tao. Bahay, trabaho, gym, tapos uuwi. Ganun lang ang paulit-ulit na routine ko sa araw-araw. Pero kahit ganun kasimple ang buhay dito, hindi ako nagrereklamo. Kaya ko naman eh. At simple lang ang pangarap ko. Ang makaipon, makatulong sa pamilya, at ng balang araw, makalipat sa mas maayos na lugar. Pero may isang bagay o tao na hindi ko inaasahang magpapasira sa nakagawian ko. Yun si Mario, 25 years old. Isa sa mga barangay tanod namin. Tuwing gabi mula pa noong umpisa ng mga curfew control ay siya na ang naka-assign sa kalye namin. Una ko siyang napansin hindi dahil sa uniforme niya, kundi dahil sa malakas nitong dating. Matangkad, moreno, may tindig na parang lagi kang safe kapag nandoon siya. At syempre, yung signature niyang batuta na palaging nakasukbit sa tagiliran. Hindi ko napapansin na madalas pala kami magkasabay. Ako pag umuwi at siya naman pag umiikot. Isang gabi habang pauwi ako galing gym ay nagulat ako nang bigla siyang sumalubong. Roger, ikaw ba yan? Bakit ginabi ka ata? Seryosong tanong niya. Napakamot ako ng ulo. Galing lang gym, Kuya Mario. Medyo late kami natapos. Tumingin siya mula ulo hanggang paa. Hindi ako ready sa ganong pagtingin sa akin. Dapat nag-iingat ka lalo pag ganitong oras. Marami ng pasaway ngayon. Ngumiti ako at sumagot na lang ng sige po. Pero bago ko makalakad pa palayo ay tinawag niya uli ako. Roger. At paglingon ko, doon ko unang nakita yung ngiti niyang hindi pang barangay tanod. Tila akala mo pang leading man sa isang pelikula. Kung dadaan ka uli ng ganitong oras, sabihin mo lang ha, para masabayan kita. Hindi ko alam kung bakit biglang uminit ang mukha ko. Ha? Bakit niyo ako sasamahan? Bahagya siyang tumawa. Responsibilidad ko yun. At dahil taga-barangay kita. Pero sa tono ng boses niya ay parang may ibig sabihin siya na mas higit pa roon. At doon nagsimula ang kwento naming hindi ko inaakalang mangyayari. Kinabukasan pagkatapos ng trabaho ay maaga akong umuwi. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang umaasa akong makita uli si Mario sa kanto. Nakakainis mong aminin, pero may kakaibang kiliti yung sinasabi niyang sasabayan kita. Pagliko ko sa kalye namin ay medyo madilim na dahil nakatirik na ang ilaw ng poste.
Pumasok ko sa gate namin, pero bago ko pa maisara ang pinto ay, Roger, napalingon ako. Si Mario, nakasandal sa poste ang ilaw. Naka-uniforme pa rin. Hawak ang maliit na flashlight at nakasukbit ang batuta niya sa may bewang. Grabe kong tumayo. Parang bida sa ang probinsyano. Maaga ka ngayon ah, sabi niya habang papalapit. Oo. Tinapos ko na maaga yung trabaho ko. Sagot ko. Pero ang totoo, hindi ko gustong sabihin na baka sakaling makita kita uli eh. At tumango lang siya. Pero tumigil sa mismong harap ko. Hindi malayo at hindi rin naman sobrang lapit. Pero sapat para maramdaman ko yung presensya niya. Amoy pabango siya. Mabangong-mabango. Pero yung hindi naman matapang. Amoy natural na malinis. May report kasi dito sa bandang area nyo, sabi ni Mario. Mainis patang di taga rito na paikot-ikot kagabi. Baka raw nagmamasid. Kinabahan ako. Ganun po ba? Delikado pala. Tumingin siya diretso sa akin. Mabuti na lang, nakita kitang dumating. At least alam kong safe ka. Napalunok ako. Ba't ang weird? Bakit parang nag-aalala siya? Salamat, mahinang tugon ko. Sandali kaming natahimik. Siya, nakatitig lang. Ako naman, hindi alam kung saan dapat titingin. Sa mata niya ba? Sa malalapat niyang balikat? O sa nakalakip niyang batuta na hindi ko na dapat pinapansin? Pagkatapos ng ilang segundo, siya ang unang nagsalita. Roger, pwede ba kitang tanungin? Ha? Ano yun? Umusog siya ng kalahating hakbang palapit. Para bang tinetesting kung iiwas ako. Pero hindi ako matras. Bakit parang umiwas ka agad kagabi? Parang nagkulit ka nang sabihin kong sasamahan kita. Ay putik, napakagat ako sa labi. Di naman po sa umiiwas. Pero nilapit niya pa. Ang mukha niya lalo. Sapat para maramdaman ko yung init ng hininga niya. Hindi naman ako nakakatakot, di ba? Hindi ka nakakatakot. Mas nakakaiba. At hindi ko nasabi yun. Pero ang nasabi ko, hindi naman po. Nakakagulat lang. Ngumiti siya ng marahan. Parang alam niya kung anong epekto niya sa tao. Okay, sabi niya. Pero simula ngayon, kapag pauwi ka ng ganitong oras, tumawid siya ng tayo-tayo. Tumingin sa paligid at parang nag-i-inspeksyon. Ako na maghahatid sa inyo hanggang pinto para sigurado. Po? Bakit naman? Wala lang. Lumapit siya para buksan ang gate namin. May tiwala kasi ako sa instinct ko. Instinct saan? Tanong ko at nagkunot noo. Tumingin siya diretso sa mata ko. Yung tipong walang paligoy-ligoy. Instinct na dapat kitang bantayan. Putya, napahawak ako sa dibdib ko dahil sa lakas ng kabog. At bago pa ako makareact, tinapik niya ang balikat ko. Marahan pero may diin. Sige, saulitin Roger, sabi niya. Mag-ikot muna ako. Pag uwi mo mamaya, tawagan mo lang ako kung kailangan mo ako. Umakyat ako sa bahay na parang lutang. Hindi ko maayos isipin kung ano bang pangalan ng nangyayari. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi ako binabantay ni Mario dahil lang trabaho niyo to. May iba siyang pinaparamdam. At unti-unti ko rin nararamdaman kung ano yun. Kinagabihan habang nasa kwarto ako ay hindi ako mapakali. Hindi ko alam kung dahil ba sa pagod o dahil sa sinabi ni Mario na
instinct na dapat niya akong bantayan. Totoo ba yun? O nangtitrip lang siya? O di kaya baka may iba naman siyang ibig sabihin? Mga tanong na di ko masagot. As 8 na nang maramdaman ko ang gutom. Wala akong pagkain sa bahay. Kaya napilitan akong lumabas para bumili sa tindahan sa kabilang kanto. Pagbukas ko ng gate ay, uy! Nagulat ako. Si Mario. Nasa tapat ng bahay. Nakaupo sa isang silyang monoblock. Naka-uniforme pa rin pero medyo naka-unbutton na ang itaas ng 3 botones. Medyo nakikita na ng bahagya yung chest muscles niya. Boss Mario, kanina ka pa dyan? Tanong ko. Nag-unat siya ng braso at nag-crack pa nga ng leeg. Mga 10 minuto pa lang. Akala ko hindi ka nalalabas kaya papasok na sana ako para i-check kung okay ka. Huh? Bakit mo naman ako i-check? Instinct. Sagot niya sabay ngisi. Ayan na naman yun. Naglakad ako palabas. Bibili lang ako dyan sa tindahan. At tumayo siya. Sige, samahan na kita. Hindi ko siya mapigilan. Para siyang bodyguard. Pero okay lang. Actually, at least safe ako, di ba? Habang naglalakad kami ay may biglang tumaan na motor na sobrang bilis at sobrang lapit. Muntik ko nang mabitawan ng cellphone ko. Uy! Sabi ko at napaatras ako. Mabilis na hinawakan ni Mario ang braso ko. Hindi masakit, pero hindi naman magaan. Yung sakto lang pa para hindi ako mabuwal. Mainit yung kamay niya. Firm at parang sanay humawak. Nagkatitigan kami. Hindi niya agad binitawan yung braso ko. Okay ka lang? Tanong niya at seryoso ang boses. Oo, salamat. Sagot ko. Kinakabahan na hindi ko alam kung bakit. At hindi pa rin siya kumikilos para bitawan ako. Magdahan-dahan ka kasi, bulong niya. Baka masaktan ka. Okay lang ako, sabi ko. Pero naputol dahil bigla niyang itinaas ang kamay ko at tiningnan ng malapitan. Para bang chinecheck niya kung may galos. Wala namang sugat, sabi niya. At nakatitig pa rin sa kamay ko. Tingnan mo, nanginginig pa nga. Diyos ko, sabi ko. Hindi dahil sa motor yun. Bigla niyang napansin ang reaksyon ko kaya ngumiti siya ng konti. Yung tipong nangaasar pero hindi naman nakakainis. Relax ka lang, Roger, sabi niya. Malumani pero may ibang tono. Andito naman ako. At sa wakas ay binitawan niya ang kamay ko. Pero ramdam ko pa rin ang init ng palad niya. Oops! Stop muna. Libre ang lahat ng BL series na mapapanood mo rito. Kung napapangiti kita, palambing naman. Pindutin mo na ang subscribe button para mas marami pa tayong sweet na kwento na pagsamahan. Maraming salamat! Oh, shoutout muna tayo ha. Hello sa mga taga Sitio Obito, Barangay San Agustin, Caranglan, Nueva Ecija, lalo na kay Alcaide Alfonso. At shoutout din kay Angel Bronyo Naol 3215. At salamat at nagustuhan mo. Milagrito ka din raw. Hanggang sa ulitin. Nagpatuloy kami sa paglalakad at pagdating sa tindahan, habang bumibili ako ng noodles ay bigla siyang nagsalita. Kanina pa kita napapansin, sabi niya. Ha? Tanghali pa lang. Dumaan ako sa inyo, wala ka. Napatingin siya sa akin. Tapos, ngayon ka lang lumabas kaya sumama na ako. Bakit? Tanong ko. Wala, sagot niya. Pero tumingin siya sa mata ko ng diretso. Gusto lang kitang makita. At doon na naman yung kabog ng dibdib ko. Parang tambol. Pag uwi namin, siya pa ang nagbukas ng gate namin. Tulog na ako, sabi niya.
Pero kung may marinig ka o kung may kailangan ka, at tumigil siya sandali at lumapit pa. Bahagya niyang inayos yung damit ko. Wala namang dapat ayusin pero ginawa niya lang talaga para makawakan ako. Isang tawag lang, Roger. At saka siya umalis. Dahan-dahan at ngumisi. At ako, ito, hindi makatulog ng panahon na yun. Lakas ang tama niya. Kinabukasan maaga akong nagising kahit kulang pa sa tulog. Siyempre, sino ba namang makakatulog ng maayos matapos na nangyari kagabi? Yung paghawak na sa braso ko, yung pagtitig niya, yung mga salitang, gusto lang kitang makita. Hindi ko alam kung nagtatrabaho siya bilang tanod o nangangakit siya ng mga nakatira dito sa amin. Nagayos ako ng kaunti, naghilamos, tapos lumabas para bumili ng pandesal sa tindahan. Pero pagkalabas ko pa lang, aba, gising ka na. Si Mario uli, nakasandal sa tricycle ng kapitbahay. Nakaputing sando, nakabaong na shorts, bit-bit ang maliit na logbook niya. Oh, maaga duty mo? Tanong ko. Hindi, sagot niya nakangiti. Maaga duty ko sa'yo. Ha? Joke lang, sabay tawa niya. Maaga lang talaga akong lumalabas. Pero hindi ako kumbinsido. Parang talagang inaabangan niya ako at naghihintay siya sa akin. Habang naglalakad ako papunta sa bakery ay sumabay siya. Hindi siya nagtanong man lang o nagpaalam kung pwede. Ganun na yata siya talaga. Bigla na lang sumusulpot-sulpot. Roger, tawag niya habang naglalakad kami. O bakit? Gising ka ba kanina mga bandang alas 5? Oh, bakit naman? May nag-message kasi sa GC namin. May lasing na nanggugulo sa kabilang kanto kagabi. Baka naistorbo ka. Hindi naman. Mahimbing naman yung pagkakatulog ko. Nagsinungaling ako. Sa totoo, hindi ako matulog dahil sa kanya. Tumango siya pero napansin ko ang pagdikit ng siko niya sa braso ko. Hindi sinasadya pero hindi rin siya umiiwas. Pagdating sa bakery ay bumili na ako. Nag-almusal ka na ba? Tanong ko kay Mario. Hindi pa. Anong gusto mo? Tulad ng gusto mo. Sagot niya. Ha? Kung anong bibilihin mo, yun na rin ang sa akin, sabi niya. Nakibit balikat ako at bumili ng 10 pandesal. Pag-abot ko ng supot kay Mario, akala niya biro lang. Pero nang inabot ko talaga, tumitig siya sa akin. Sandali lang pero may kakaiba. Salamat, sabi niya. Umupo kami sa maliit na bench sa tapat ng bakery habang kumakain. Habang meron siyang kinakagat na pandesal ay napatingin ako sa braso niyang mukhang matigas at bilad sa araw. May pawis na konti kahit umaga pa lang. Napansin niya na nakatingin ako. Bakit? Tanong niya. Wala naman. Umangat ang kilay niya. Sigurado ka? Oh, kumain ka na lang. Sabi ko at naiilang. Hindi siya nakontento at umusog siya ng kaunti papalapit. Roger, pag may problema ka at tumingin siya sa mga mata ko, sa akin ka lang lalapit ha? Hindi ako nakasagot. Hindi ko rin alam kung anong sasabihin. Pag uwi namin ay hinatid niya pa ako hanggang gate. Dahan-dahan ka ha, sabi niya. Bakit? Instinct, bulong niya uli. At bago siya tumalikod ay tumingin siya muli sa akin. Hindi yung nakangiti at hindi rin seryoso. Pero yung parang sinusukat niya kung gaano kalaki yung magiging puwang niya sa buhay ko. Sige, mamaya uli. Mamaya? May shift ka pa ba mamaya? Meron, pero hindi yun ang ibig ko sabihin. At bago pa ako masagot ay umalis na siya. At ako, ayun, nakatayo lang sa harap ng gate, hawak ang pandesal at nag-iisip. Ano ba talaga ako sa tano na to? Presidente
Kalaro? Kaibigan? O may iba? Pagkatapos ng almusal namin ni Mario sa tapat ng bakery, akala ko tapos na ang kakaibang tensyon sa pagitan namin. Mali ako. Bandang hapon habang naglilinis ako ng sala, biglang may kumatok ng sunod-sunod sa pintuan namin. Hindi yun yung normal na pagkatok. Yun ba yung tipong magkakabuhol na yung pinto sa lakas? Roger, nandito ka ba? Boses ni Mario. Napalakad ako agad at medyo kinakabahan. Pagbukas ko ng pinto ay tumambad sa akin si Mario. Hinihingal, pawisan, at halatang galing sa pagtakbo. Bakit? Anong nangyari? Tanong ko. May nag-report. May lalaking umiikot daw dito sa kanto kanina at parang may nahanap. Tumingin siya sa paligid. Nag-alala ako kaya dumiretso ako dito. Ha? Para saan? Tanong ko't naguguluhan. Ewan ko. Huminga siya ng malalim. Instinct, sagot niya. Parehong tono, kagaya kagabi. Napansin ko ang mabilis na pagtaas-baba ng dibdib niya sa paghingal. Pawisan ng braso, basa ang sando niya ng pawis. Kaya pinapasok ko siya. Sige, pasok ka muna, sabi ko. Pagpasok niya ay sinara ko ang pinto. At doon nagsimula ang katahimikan na mas malakas pa kaysa sa bakanting kalsada. Si Mario nakatayo lang sa gitna ng sala ko. Naghahabol ng hininga. Ako naman ay nakatayo pa sa harap niya. Pilit iniintindi kung bakit parang sobra siyang nag-aalala para sa akin. Safe ka ba talaga? Tanong niya muli. Mario, okay lang ako. Wala namang kakaiba. Tumingin siya sa akin. Mabagal at parang may binabasa sa mukha ko. Sigurado? Hindi na tanong yun at hindi rin naiinis. May halong pag-aamkin. Lumapit siya ng maliit na hakbang. Ako naman ay hindi umatras. Roger, pulong niya. Bakit? Halos pabulong ko ring sagot. Tumutulo kasi tong pawis ko. Meron ka bang tuwalya dyan? Nagulat ako sa tanong na napakasimple pero ang weird ng timing. Sandali. At pumunta ako ng kwarto. Pagbukas ko ng drawer ay kumuha ako ng face towel. Pero bago pa ako makabalik sa sala, ay nasa likod ko na si Mario. Hindi ko alam kung paano siya napadikit ng ganong kabilis. Salamat, sabi niya habang inaabot yung tuwalya. Pero ibis na punasan ng sarili ay tinapat niya yung tuwalya sa kamay ko. At hinila yung kamay ko papunta sa dibdib niya. Ako na, sabi ko, pero nilakasan pa niya ang hawak. Hindi, ikaw. Pinunasan ko ang pawis sa dibdib niya. Sa gitna, pababa sa abs na nakabakat sa sandong manipis. Naririnig ko ang mga paghinga niya. Mas palalim na palalim. Roger, tawag niya uli at mas mababa ang boses ngayon. Oh, bakit? Okay lang ba na ako muna magbantay sa'yo? Nanuyo ang lalamunan ko. Ganito? Tanong ko at mahina ang boses. Malapit, sagot niya. Laging nandito kahit hindi mo sabihin. At tumikit pa siya ng kaunti. Hanggang sa halos magtama ang mga ilong namin. At kung hindi lang kumatok yung kapitbahay namin na nangihiram ng lighter ay malamang naglapat na yung mga labi namin. Nagulat ako sa katok at bumalik ako sa ulirap. Si Mario, ayun, hindi nagulat, hindi nagmadali, hindi rin umalis. Tumabi lang siya sa akin, bahagyang nakatalikod sa pinto na parang sinasadyang ipakita na akin muna tong lalaking to. Pag alis ng kapitbahay, nagkatitigan kami muli ni Marco. Next time, sabi niya at malalim ang tingin. Next time na, wala nang makakaistorbo.
Hindi ko alam kung anong next time yung itinutukoy niya. Pero ramdam ko na hindi pa tapos to. Akala ko pagkatapos na nangyari sa sala ay lalamig muna kaming dalawa. Medyo nakakailang kasi. Medyo nakakagulat. At medyo, ewan, nakakamiss nang hindi ko rin inaamin. Pero mali ako. Kinagabihan habang nakahiga ako sa kamay, biglang may mahinang katok sa bintana ko. Hindi sa pinto ha, sa bintana. At sino pa ba? Si Mario. Nakuniforme pang tanod. Hawak ang flashlight. At parang may operasyon sa loob bayan. Bakit siya ka dumaan? Tanong ko at inangat ang kornina. Para palihim, sagot niya. May ronda kami at nadaanan ko itong bahay niyo. Naisip ko lang tingnan kung gising ka pa. Hindi mo man lang kinatok yung pinto? Kung bukas, baka makita pa ako ni tita mo. Alam mo chismosa yun. Napangiti siya. Pilyong ngiti. Binuksan ko ang bintana. Pumasok siyang parang normal lang. Parang hindi kami halos maghalikan kanina. May problema ba? Tanong ko. Umaling siya. Tinitingnan lang kita. Umupo siya sa gilid ng kama ko. Nilapag ang flashlight. Saka ako tinignan ng diretsyo nang walang paligoy-ligoy. Yung tingin na parang tinutulak ka papunta sa kanya kahit wala siyang sinasabi. Tungkol dun kanina, sabi ko na pilit kalmado. Oh, yung sobrang lapit natin? Tumango si Mario na mabagal. Alam ko. At bakit ka ganun? Hindi siya sumagot agad. Tumayo siya. Naglakad sa harap ko. Tapos bahagyang yumuko. Hawak ang kabila ang parte ng aking higaan na parang ayaw akong pakawalan. Tumingin siya sa labi ko. At diretso. Roger, mahina niyang sabi pero punong-puno. Ano ba talagang gusto mo? Tanong ko. Umupo siya sa tabi ko muli. Mas malapit pa ngayon. Mainit ang braso niya kahit ang lamig-lamig ng hangin sa labas. Simple lang, sagot niya. Gusto kong maging totoo. Totoo saan? Totoo sa nararamdaman ko. At napatigil ako. Roger, kanina pa kita iniiwasan. Huminga siya ng malalim. Pero hindi ko kaya. Napalingon ako sa kanya. At doon ko nakita, hindi na tanod yung nasa harap ko. Hindi na yung seryoso, matapang, at laging may striktong aura. Si Mario, yung lalaking hindi ko inakalang magkakagusto sa akin. Nakatingin na parang ako yung pahinga niya sa buong araw. Dahan-dahan niyang hinawakan ng braso ko. Hindi malisyoso, hindi persado. Yung tipong tatanungin muna ang kamay bago kung papayag ka. At hindi ko siya tinabig. Roger, bulong niya. At halos dumikit na sa tenga ko. Kanina pa kita gustong halikan. Kumapit yung kamay ko sa bedsheet. Pero bago ko pa matapos ang pangalan niya, dumikit na yung noo niya sa noo ko. Mabagal, napapalapit. At humihinga sa labi ko. Ako lang ba ito? Tanong niya. O nararamdaman mo rin? Hindi ako sumagot, pero hindi ko rin siya inatrasan. At doon na siyang ngumiti. Yung ngiti na para bang, sige, hindi ko mamadaliin dahil alam kong gusto mo rin. Ronda muna ako, sabi niya, sabay tayo. Ha? Babalik ako kapag tulog ng lahat. At pilyo ang ngiti. Pumesto rin sa bintana at lumabas. Iniwan akong gising, kinakabahan, at syempre, naghihintay. Hindi ko alam kung anong babalikan niya. Pero ang alam ko, hindi na simpleng crush si Mario. At hindi na simpleng kapitbahay lang ako sa paningin niya.
Hindi ko alam kung ilang minuto o oras yung lumipas matapos lumabas si Mario sa bintana. Basta ang alam ko, hindi ako mapakali. Parang may nag-aalap sa dibdib ko. Hindi kabalang, hindi takot. Pero hindi ko rin ito matukoy. Hanggang sa may marinig ulit akong mahinang tunog sa bintana. Tok, tok, tok. Hindi sigaw, hindi pangalan ko. Yung mainit na katok na nasa kanya ko lang narinig buong buhay ko. Binuksan ko ang bintana at nandun siya. Si Mario, suot pa rin ang uniform ng tanod na nakabukas na ang mga botones sa itaas. Pawisan, pagod galing sa pagronda, pero nakangiti. Yung ngiting sa akin lang niya ginagawa. Gising ka pa? Sabi niya at di tumanggal ang titig niya sa akin. Hindi kasi ako makatulog, sagot ko. Alam ko, tugon niya. Saka siya dahang-dahang pumasok sa loob ng kwarto ko. Hindi kami nag-usap agad. Hindi na namin kailangan. Lumapit siya at umupo sa gilid ng kama. Ako naman, hindi ko alam kung saan ako titingin. Sa mata niya, sa labi niya, o sa kamay niyang kanina pa gustong kumuha ng pagkakataon. Roger, tawag niya. Ngayon ay mas malumanay, mas totoo. Pwede ba? Tanong niya. Pwedeng ano? Binalik ko ang tanong. Bagamat alam ko naman ang ibig niyang sabihin. Dinikit niya ang palad niya sa pisngi ko. Hindi agresibo. Yung tipong naghahanap ng pahintulot bago may gagawin. Tanggap mo ba ako kahit ganito ako? Mahina niyang tanong. Mario, sagot ko. Matagal kitang tanggap kahit hindi ko pa alam. At doon siya umiti. Yung ngiting bihira ako makita. Yung walang tapang, walang porma, walang angas. Yung ngiti ng isang lalaking sa wakas, may pinaniniwalaang pwede siyang magmahal. Pumikit ako ng unti-unti at siya na may yumuyuko. At doon na nangyari ang una namin. Hindi pagmamadali, hindi pagnanasa, hindi aksidente. Mga halik na mababagal, yung parang hinihimas ang kaluluwa at hindi lang ang katawan. Yung dumikit ang kamay niya sa bato ko habang hinihila niya ako palapit. Yung kapag humihiwalay kami saglit ay hihinga muna siya, saka gagapos uli. Walang salita, walang biro, walang pag-aalinlangan. Sa gabing yun, hindi ako tinanod ni Mario. Minahal niya ako nang hindi niya sinasabi. Humiga siya sa tabi ko. Magkadikit ang braso namin. Tahimik. Payapa. Walang takot kahit alam naming bawal sa ilan. Kakaiba para sa iba. At pag-uusapan ng madaldal na barangay. Pero sa aming dalawa, sapat na yun. Sapat na siya sa akin at sapat na ako sa kanya. Ang totoong lakas ay hindi nasusukat sa trabaho, uniforme o tapang sa kalsada. Nasusukat ito sa tapang magmahal ng tapat. Minsan, ang taong inakala mong strikto, mailap o may ibang mundo, sila rin ang unang magtatanong kung okay ka at unang babalik sa bintana mo at unang hihiling na tanggapin mo sila. Hindi mali ang magmahal basta totoo. Hindi kahinaan ng umamin basta galing sa puso. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Kilig Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ng mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig. Dahil baka ang maririnig mo ngayon ay kwento mo na rin.